Muli po ay isang mapagpalang umaga po sa atin. Good morning po! Ayan, good morning. And isang kagalangan po and isang malaking pribileyo po na makapagbahagi po sa inyo ng salita ng Panginoon. And by the way po, to give you some background lang po. And last year, to be exact po, October last year po, niluluto na po natin to with Pastor Dennis. Itong bagay na gagawin po natin ngayon. And ito na po yung kaganapan namin. And isang malaking pagpapala po and pribileyo na makatayo po sa inyo at makapagbigay hangin po sa bawat isa po sa atin. And sa sandali dito po, may mga bagay po tayong pag-uusapan. And I know, yung mga bagay na may ilalatag po ngayon, and pwede bang i-take natin to not as just baka pinapatamaan ako din. Isang bagay po na tingnan natin to in a big picture na isang bagay na hinahamon po sa atin ng Panginoon. Especially IBC Manila po kung ano po yung dapat natin dalawang gawin o lakadan. Okay po. And this morning po, ay may mga bagay po akong ibabahagi sa inyo. Or kami po, may mga bagay po na ibabahagi. And sa akin po is about the plentiful harvest. Yeah. May text po tayo dyan and in-invite ko po kayo na tayo po yung tumayo bilang pabibigay galang po sa salita ng Panginoon. And basahin po natin ito dahil 3 verse lang po ito. Beginning from verse 35 to 38. Sabay-sabay na po natin basahin. Yan, naka-flash naman po sa screen. Okay, sige po. Sabay-sabay po natin basahin. Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Ready? Begin. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they were fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Then he said unto his disciples, the harvests are truly plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And sa mandali po tayong manalangin, pagpala namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Minsan pa, Panginoon, kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang sandali na ito na ipinagkaloob po sa amin para sabay-sabay kaming mahamon sa mga bagay na mailalakad po ngayon. Tago niyo po ako sa inyong likuran, kadakilangan mo lamang po ang makita mo. And hihanda mo po ang bawat puso namin, Panginoon, sa mga habon na maibibigay ngayon, Panginoon, may bubukas. Kayo po ang mapapurihan, madakila, Panginoon. Sa aming pangalan, Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay po. Muli po, kapagpalang umaga po sa atin. Good morning po, good morning. Okay, kung nakikita niyo po yung poster natin sa mga group page po natin sa IBC Manila, may 3 bagay po tayong pag-uusapan. Sige po, kung talagang nakasubaybay po tayo dyan. Ano ba yung mga pag-uusapan po natin? Iyon. Hindi nakita. So may 3 po dyan. Okay? Plentiful harvest, hands prepared, heart passionate. Okay? And for this very meantime po, aking i-share po is the plentiful harvest. May 3 bagay po tayong pag-uusapan dito. Okay? Mabilis lang po tayo. May 3 bagay po tayo. Una, ano yung aming pagkakakilanlan? As IBC Manila, at saan po ba tayo? Ano yung identity o ano ba yung dapat natin lahadan? May unang tanong ko. Then pangalawa, saan ba tayo patungo? Ano yung ginogol natin? Then pangatlo, nasaan na po ba tayo ngayon? Okay? Identity natin, saan tayo patungo, and nasa saan na po tayo ngayon. So ngayon, titingnan po natin yung una. Ano ba yung pagkakakilanlan natin? To give you some background lang po,
sa bagay na yan. Kung di po nagkakamali, last December, itong 2024 po, nakatanggap po ako ng message kay Pastor Christian. Share ko lang po sa inyo. Sabi niya sa akin, Pastor, ilatag mo kung ano yung trajectory ng ministry ng youth natin. Nag-catch po sa akin yung word na trajectory. At tinignan ko mga, ano yung sila trajectory? Sa lalim naman nun. It's something, direction, it's something, the path na gusto nating lakadan. IBC Manila, alam po ba natin kung ano yung gusto nating lakadan? Bilang IBC Manila, alam ba natin kung ano yung mission natin? Basta alam ko, to share the gospel. In particular po, alam po ba natin, alam natin yung mga bagay na ginagalawan natin? May progress po tayo dyan, and alam ko yung iba sa atin baka alam to, or hindi. Tingnan natin po Sino po nakakalam ng ating pong mission? Our mission as a church, as an individual, as part of the IBC Manila, alam po ba natin yung mission natin? Okay, pwede pakipose niya ako yan. Yan. Pero bago yun, meron pala ako yan, dito ko nakikita yun So, yan, bago natin puntahan yun, the word harvest pala is always associated with the word, ano po yan? Planting or pagtatanim. Kasi the idea, totoo nga naman, pag meron tayong itinanim, ano po? May anihin. Okay? Sa pag-harvest, napakahalaga po yung may itinatanim. So, isang bagay na gagawin at dapat ginagawa po natin. Ngayon, tingnan po natin, diyan po tayo sa mission natin. Ano ba yung mission na dapat natin ginagawa ng IBC Manila? Yan. Yan, sige po. Our mission is ano po? To lead people to Christ. Next po, mature them in the Word. Strengthen them in worship. Ano po sunod? Commission them for ministry. Yan po yung mga bagay na dapat nating ginagalaw. Nakapag-og po dyan. Okay? Pag naiba na po yung ginagawa natin, or ginagawa siguro ng mga church workers natin dito, or sa atin na lang po, baka hindi na yun yung mission natin. Okay po? So always, kailangan natin ilid daw yung tao papunta kay Christ. So that's the main goal. And mature them in the Word. So kaya napakahalaga po yung pagkaaral ng salita ng Panginoon. Then yung worship, then strengthen, commission them for ministry. So meron pa po dyan. So ano yung strategies natin ginagawa para makuha yung mission na yan? Tatlo lang po yun. Share na po ni Pastor Dennis yun ng mga nakaraan po dyan sa preaching. Ano po yan? IBC stands for I. Ano po yan? Intentional. Bridge builder. Contagious. Pag sinabi pong intentional, ano po yan? Ano po? Ano na? Sinasadya. May intention. Okay? Hindi lang dahil naisip mo lang bigla. Okay po? May intention tayo. May intention tayo na ilid sila papunta kay Lord, mature them in the Word. So, binibigyan natin ng intention. May intention yung bawat ginagawa natin. For example, yung ginagawa natin sa labas. Pagbibigay natin ng kapit tinapay, hindi lang po basta tayo nagbibigay ng kapit tinapay. Intentionally, meron tayong intention na ano po, ma-share yung salita Lord, kaya meron po tayong tracks na ginagawa po dyan. Tama? So sa atin din po, dapat intention yung paggawa natin, hindi lang dahil naisip ko lang to, wala akong magawa, hindi po yun. Kailangan intentional yung paggawa natin. Diba? Pinagplanuhan mo na, inisip mo na agad, ganito gagawin ko. Hindi po natin iisipin lang, wala akong gagawin ngayon. Magkaiba po yun, ha?
So, ibig sabihin, it's a plan, pinag-isipan, pinaghandaan. Intentional na po eh. Okay po? And letter B, bridge builder. Ibig sabihin, may nag-uugnay tayo. May connection. Parang sa tulay. Di ba? Ang tulay po, nagdudugtong sa dalawang lugar. Katulad po ng tulay na malapit sa atin dito. Okay? So, kailangan po tayong mag-learn to connect sa kanila. Okay? Ito yung pinakamaganda. Contagious. Ano po ibig sabihin ng contagious? Nakakahawa. Okay? Dapat yung ginagawa ko, mahawaan ko yung katabi ko. Okay? Yung ka-member ko. Diba dapat? Ganun po dapat hinahawa. Sabi nga naman lagi sa atin, nagre-replicate. Okay? Yung ginagawa natin dito, dapat ginagawa natin dito. So, yun po yung ating core values. Then next po, may strategy style yan. Yan. Sahin ko na lang po. Yan po, may basa po natin. Connect with, basahin po. With an open heart. Yan. Yun po ginagawa natin sa mga seed groups. Yan. Then grow in the body, soul, spirit, good. Serve with willing hands. Ministry po natin, then go to the mission. So, pakiliit mo ng konti ko yun. Pakiliit. Yan. So, yan po yung mga strategy natin na ginagawa. Okay? Connect, grow, serve, and share ka lang. So, yan po yung ating pagkakakilanlan. Yan po yung ginagawa dapat natin. At dyan po dapat tayo nakikilala. Yung mission natin, yung core values natin, yung strategy natin. Pag wala po doon yung ginagawa natin, hindi yung dapat natin galawin. Kailangan po nakaugnay po dyan. Okay? Outside sa mga nakasulat po dyan, hindi po yun yung ating mission. Hindi po yun yung ating dapat ginagawa. Okay? Maliwanag na maliwanag po. Pwede pakibalik mo dun sa mission natin. Sa mission. Iyan. Yan po yung pinakamalupit dyan. Okay? Yan po ay dapat hindi mawawala po sa atin. Okay? That we will lead the people papalapit sa Panginoon. Okay? Yan po ang identity natin dapat. Hindi magparami ng kung ano man. Di ba? Magparami ng tao makakakilala sa Panginoon. Yun po. Okay? Then, ma-mature natin sila sa salita ng Panginoon. Then, eventually, nagmi-ministry na po sila. Okay? So, yan po ngayon. Ngayon, ang tanong is, ano ba yung goal natin as a church na ngayon? May dalawang picture po ako dyan na nilagay. Pwede mong malakyan yung sa kanan ko. Kanan ko. Yung may earth. Yung may earth. Yan. Pwede mong malakyan. Yan. Yan. So, ayan. Ang tawag po dyan ay actually, ginamit na example sa amin ni Sir James. Di ba, Sir James? Na catch lang talaga yung attention ko. Gusto ko may mahali po sa akin. Ang tawag po dyan is mga debris po or space rocket debris. Nagtataka po ba kayo every time na may mga lumilipad na space rocket? Saan kayo bumupunta yun? Mga nakikira. Diba? Hindi po kayo nagwa-wonder. And sabi nila, there are 130 million pieces of space debris na nasa space na paikot-ikot po. So, dami na nasayang po no? Ngayon, tingnan natin yung sa kabilang picture. Kuya Doy, pakiano mga iyan. Siguro medyo hindi makita no? Pero namumukhaan nyo naman kung sino yan. Yan, si Elon Musk. Si Elon Musk po, noong October 13, 24, yung kanya pong Starship rocket sa kanya lang, SpaceX, nakagawa po ng perfect yung landing ng space
racket nila, nakabalik. So, ibig sabihin, walang naging debris. Nakabalik po siya. So, ano yung sinasabi natin dito? When launching towards the goal, a good launch depends on a good flight. Kailangan maging maganda po yung launching natin. Yung gagawin natin. And the idea is, it is more important to do the right things than to do many things. Ready ko po yun, ha? It is more important to do the right things rather than to do many things. Hindi pinag-uusapan po kung marami tayong ginagawa sa church. Ang sinasabi po dito, yung bagay ba na yun ay maglalapit doon sa towards goal natin. O baka katulad lang siya ng space rockets na maging debris lang, sayang. Nakakalat lang. Okay po? So kailangan maging perfect yung launching, maging perfect yung paglipad, yung pagpunta natin, yung trajectory natin, kailangan maging perfect po. So ngayon, tingnan natin. May picture po tayo dyan. Tingin po na prospect po natin. Nung isang araw, pinapabilang ko kay Kanye yung barangay po na malapit po sa atin. Ilan na bilang mo kay 5. At parehas tayo. 5 din po yung nabilang kong barangay na malapit po sa atin. And yung isang barangay na pinakamalapit po sa atin is the barangay 869. Okay po, 869. So, pwede paano dito sa kabila. Yung may population, Ayan. So, titignan niyo po. Nasa ilan po yung population po niyan? 1,235, almost 2,000 po. And kung titignan po natin, yung mga nakalagay po doon, naka-indicate. Tingnan natin yung mga picture. Sabi, nasa early adult and adult po yung pinakamarami. Okay? So, kung titignan po natin, yan po yung gusto nating pag-ministeryohan na malapit. Kasi bakit? Yan po yung malapit na pinoprospect natin as a church. Individually, ano yung prospect natin? So, taga-punta ako, taga-pako ako, taga-ano ako. Ang pinakamalapit pong prospect ninyo ay ang pamilya po ninyo. Okay? Sino po dito ang bahagi ng family nyo? Sagutin nyo na lang po sa isipan nyo. Sino po dito na yung bahagi ng family nyo ay kasama nyo sa church na? Either mother, father, kapatid, ay nakakasama nyo na po sa church. Kung kasama nyo na po sa church, well, that's good. Sabi na, pagpatuloy mo lang. Pero kung tayo, yung iba sa atin, kung ikaw naman ay ito, yung bahagi ng family mo ay hindi mo pa nakakasama sa church, bakit? Nangyari. Okay? So, bilang individual Christian, that's your first prospect. Pero as a church, ang pinakang pinoprospect natin, yung pinakamalapit din sa atin na barangay. Okay po? So, next kuya. So, ano yung sinasabi po sa atin yan? 3. There are, ano po? Abundant opportunities to share. Through that numbers lang po, ang dami ng pwede nating masyaran. 1,235. 50% natin dito, kulang pa tayo po, di ba? Kulang. Kahit tig-100, kulang pa din. Kahit tig-10, kulang pa din po, no? So, ang daming oportunidad para makapag-share ng salita ng Panginoon. Pero kahit pwede natin sabihin na, hindi ako pwede sa bata, may matanda. Hindi ako pwede sa matanda, may bata. So, ang daming oportunidad po para makapag-share sa community na lang po natin. Community pa lang po natin ito,
yung malapit pa lang po sa atin. And speaking of, isang barangay pa lang po yan, pinag-usapan natin. Yung record na pinahanap ko yung 5 barangay, yun din po yung nakuha ko, 5 barangay din po, yung malapit sa atin. Pero expect natin, nasa 1,000 din po yung mga tao na. So ang dami po. Ang daming oportunidad na pwede nating makapag-share. Pero here's the catch. Ano ba yung pangalawa? There are, ano po? Ano po? There are few workers. And that's the sad part. Ini nakakalungkot. Ang daming oportunidad, pero kokonti ang manggagawa. Yung idea natin kanina sabi, mahalaga ang nagtatanim. Kasi wala nga namang iaanin pag walang itinanim. Basically, pag nagtanim, ako nagtanim ng isa, nagtanim po kayo ng isa, o kaya 5 tayo nagtanim, expect natin na meron tayong 5 aanihin, tama? Pero pag 10 nagtanim, mas marami, mas malaki-laki. And gaya po ng sinasabi dito, sa salita niya din, sa Matthew chapter 9, sabi, yung mga manggagawa ay kakaunti lang. Mamaya nakikita po yung numbers. Mamaya papakita po natin mamaya. Pero kunin muna po natin yung idea na kukunti lang yung manggagawa. At yung pinakakalungkot. Kasi pag kunti lang manggagawa, we don't expect na maraming iaani. Kasi bakit? Ano ulit? Kukunti ang manggagawa. Baliktaran naman po natin, kung maraming manggagawa, kung maraming gagawa, kung maraming gagawa ng mission, ano po, marami din pong aanihin. Okay? So, pangatlo po, there are things we need to consider. Ano po yan? Ano po? When to start. How to start. How to keep it. Mamaya sagutin po namin tatlo nila Pastor Dennis, sila Pastor Christian. Pero, iwan muna po natin yung tanong na yan. When to start, how to start, how to keep it. Okay po? So ngayon, punta tayo sa pangatlo. Ano po yung pangatlo natin? Nasaan na ba tayo as the church? As IBC Manila, nasaan na po tayo ngayon? So nakita na natin yung pagkakakilanlan natin, ano yung goal natin, ano yung mga pinoprospect natin. Ngayon, as IBC Manila, nasa saan na po ba tayo ngayon? Kuya, ayan. Nakita niyo po? Kahit hindi na nakita. Kita niyo naman po, no? Ayan. So, nasa na po tayo ngayon? We have 14 Bible studies or small groups. Pag sinabi pong Bible study, may pag-aaral ng salita ng Panginoon. Disregard po kung ito may categorize po siya. 7 small group, seed groups, and 7 growth groups. Okay po? So, meron pa po yung pinag-usapan po natin ako sa Dennis, may hybrid pa yan. Okay, yung mix ng seed group and growth group. So, alam nyo naman na po yung idea pag sinabing seed group. Okay po? Kabisado na po ba yan? Pag sinabing seed group, o hindi. Pag sinabi po seed group, ito po yung mga basically ano po to? Pag sinabing seed group, sayot. Pag sinabing seed group, mga young people, pag sinabing seed group, ano yun? Buto. Ano po? Seed, ano? Nagtatanim, seed group, tinanin naman ka lang, pwede. Yun, medyo may konting ano doon. Mga? Inakay. Ibig sabihin ko na seed group, ito pa po yung mga bago, pinapasimulan. Basically, ito po yung mga groups na kung saan majority ng nandyan ay hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. And mayroon na po tayong mga materials dyan. Okay po? Usbong. Kadalasan po natin ginagamit dyan. Kasi po, ang last po nun, kaya na po, ano pong last ng usbong? Baptism. Okay? Kaya, minsan nalilito no? So, yung growth group po,
Ang nandyan na po ay alam po, mga nakakilala na sa Panginoon. Minsan po, mga nandyan din po yung mga nabaptize na din. Okay? Then meron po yung tinatawag na hybrid. Yung hybrid naman po is a mixture kasi may mga pagkakataon na hindi natin maiiwasan na may isamang bago, di ba? So may mixture po na hybrid po tawag na rin. So may mga discipleship group po tayo. Yan. By the way po, yung record na yan na meron po tayo, kung maalala niyo po, nung 2020, sino na po dito ay nandito noong year 2020 sa church? IBC Manila, IBC Park ka na, member na tayo. Sino na po nandito noon? Nung nagpunta po tayo sa old church. Okay po. Last 2020 po, kung maalala niyo po, nagpaganto din si Pastor Dennis. Parang meron din po siyang ganto dati. Ang tawag niya po noon, kung di ko nagkakalimutan, 2020 vision. Yung meron salamin na naka-PowerPoint. Okay po? So from that time, year 2020, yan po yung mga na-produce natin. Okay? 14 Bible studies, 7 seed groups. So from 2020, so 5 years ago, yan po yung mga kinadalagyan natin ngayon. Then ito po yung mga discipleship group natin. From that year on, nagkaroon po tayo ng mga awa ng parents. Yan sila nanay. Yan sila nanay Neret. Yan po. Dumadami na sila, di ba? Di ba? Dumadami na po. Then, yan, may youth crossover tayo. So, nagkaroon tayo ng youth crossover. And, kung maalala ko po, ito rin po yung panahon na nagpaligaw po kami ni Pastor Christian. Okay? Sinada pa nun. Payat pa si Joseph nun. Payat pa rin po hanggang ngayon. Diba? Pero, yan may mga ginawa natin yan. Hanggang ngayon, may youth crossover po tayo. Pang-ano na to, Pastor Christian, pang-ilang generation na sila Joshua Doro? Pang-ilang generation na sila ng crossover? 4? Pang-4? Grabe, nakaka-4 na po tayo, no? Na generation ng crossover. Diba? So, then, Kids Center. Yan. Ngayon po, ating natin may dalawang kids center po tayo. Okay, then meron po tayong ladies and men maturing in the Word. Okay, yan po yung mga ginagalawan po natin. Then, ito po yung mga programs, particular in gospel sharing. Ano po yan? Ginagawa natin every Saturday. Ano po yun? Every other Saturday. Ano po yun? Kapit tinapay. Naging, ano na po? Naging lugaw. Naging sopas. Diba? Na hybrid na din. So, then meron tayong kids center, youth crossover. So, kung papansinin nyo po, sa lahat po ng mga nandyan, papansinin nyo lang po kung ino-notice nyo lang. Karamihan po sa meron tayong mga Bible studies, small groups, or mga discipleship groups, karamihan po na nag-a-handle po dyan, correct niyo po kung mali po, is either church workers or merong ministry na ginagawa sa church. And for example, part ng praise team, part ng gantong group. Tama po mali? Karamihan po na merong mga small groups o gumagawa ng mga Bible studies natin, majority of that people is mga, sabihin na natin, Christian workers ng church. And that's a good thing. That's a positive note na hindi dapat yung mga magagawa ng church. Okay? Sa magandang bagay po yun. Pero ang nakakalungkot po is ito. Again po mahal ko po kayo. Kaya gusto ko pong sabihin. Kanina nag-iisip po ako, Lord, ayokong makapanakit, ayokong maging masakit yung sasabihin ko, pero Lord, lead mo ako. Kasi ito yung katotohanan eh. And this is the saddest part kasi nakita natin na karamihan ng gumagawa is church workers. Paano po the members ng church?
Pastor, hindi ako sa family na lang po natin. Yung family niyo na lang po muna ang tingnan niyo. Meron ba kayong small group sa family niyo na lang? Meron po ba kayong pag-aaral man lang ng salita ng Diyos sa loob ng tahanan niyo? Kasi hindi naman po ibig sabihin pag sinabing Bible study, kailangan nasa coffee shop. Pag mayaman-yaman ka, katulad natin, may lagi nasa coffee shop pag Bible study. Di ba? Pero ang sinasabi natin dito, meron kayong time sa inyong family na makapag-aral man lang ng salita ng Panginoon. Eh yun po yung gusto natin mahamon sa bawat isa po sa atin. Given na meron na po and we're so thankful na meron mga manggagawa po na gumagawa doon sa mga Bible study. Pero the challenge is, tayo din po dapat. Kasi kung makikita niyo po, talagang kukulangin po tayo. Yung lugar natin, sisikip po tayo. Pero, hindi natin namimit yun kasi nandun tayo sa idea na may mga gumagawa na kasi. Hindi po yun dapat. Kung babalikan natin yung Great Commission, the Great Commission was given kanino? Sa bawat mananampalataya. Binigay po sa ating lahat. Okay po? And isang bagay lamang po na dapat natin makita po yun na dapat natin galawan. IBC Manila, hindi lamang po sa mga church workers binigay ang Great Commission o yung mission na meron po tayo sa church. Hindi po lang sa mga workers. And we're praying, daily praying sa Panginoon na, Lord, ma-ignite po nawa yung bawat family ng church. Kasi, kung pamilya niyo pa lang po, ang dami na nun. Kung pamilya niyo pa lang, may asawa ka, may anak ka, may kapatid ka, asawa mo sa church, may plus ka na agad. So, yun po yun. And, as we go along po sa pag-aaral natin, sana po makita natin yung kahalagahan nun. Kasi, wag naman po sanang ipagkaloob ng Panginoon. God forbid. 5 years, 10 years from now, yan pa din po yung Bible studies natin. 14 pa din. Wag naman po nawa. And yun po yung pinakamagandang maihamon po sa bawat isa po sa atin. Na meron tayong ma-create ng small group sa atin pong family. Yan po. And kung titignan po natin yung question natin mamaya, babalikan po natin paano mag-start, kailan mag-i-start, anong dapat kong gawin para ma-maintain yan. Actually, medyo kahit naman ang konti, pero actually po, marami tayo napapasimulan. Yan naman po kagandahan sa atin. Gusto niyo po na reality check? Marami tayo napapasimulan. Mga Bible studies, sa family, nakakapagsimula minsan. Pero yung maintaining, doon po tayo nang mawala. Eh mamaya pag-uusapan po yan, i-detalye nila Pastor Dennis, Pastor Christian po yan. Pero ngayon po, nais kong ilakad po sa atin na makita natin ano yung dapat natin galawin, tunguhin, ano yung ginogol natin as a church, at nasa saan na po tayo ngayon. Magkaroon tayo ng realization na ito na pala ako. Nandito pala tayo. And bago po ako magtapos, IBC Manila, kontento na po ba tayo doon sa numbers na yun? I hope hindi po. Sabi nga, we should desire for more. More. Eh, yung desire po natin. At kung loobin ng Panginoon, baguhan natin yung barangay.
magsisimula muna po yan sa family po. Maraming salamat po and good morning.